Magandang umaga po. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang araw ng ating mga ina. Araw natin na mga ina. Binabati ko po ang lahat ng ating mga mahal na ina, mga manugang, hipag, ate, kapatid, no? At maging sa mga single father na gumaganap bilang ina. Happy Mother's Day po. Sa mga oras na ito ay nagmumuni-muni tayo, hindi maiwasan na tayo ay isipin ang ating ina. Ang ating ina ang pinaka-the best na regalo ng Diyos dito sa mundong ibabaw, sa lahat ng tao na naririto sa mundong ito. Sapagkat kung wala ang isang ina, wala ang mga taong ito sa mundong ibabaw. Bibihira ang mga ina na tumatalikod sa kanyang anak, subalit may matinding dahilan kung ba't siya tumatalikod. Ang nagpapasama sa isang ina ay ang kapaligiran. Ang mga masalimuot na pangyayari na nararanasan ng isang ina sa kanyang buhay. Hindi natin masisisi ang isang ina kung siya man ay itinuturing ng iba na masamang ina, hindi mabuting ina, hindi maayos na ina. Hindi po totoo yan. Walang masamang ina. Sapagkat ang ina ang nagbuwis ng buhay para sa atin, para sa anak, para sa iyo, para sa akin. Kailanman, ang ina ang ating sandalan. Ang ating ina ang ating hinahanap pag dumarating ng bahay. Ang ating ina ang sumasagi sa isip saan man tayo makarating. Saan ka man naroroon, hindi mo maiaalis sa iyong isipan ang tinatawag mong inay, mama, mami, ina, inang. Lahat ng klase ng tawag ay palaging bukang bibig ng mga anak at ng lahat ng tao. Ano man ang kanyang ginagawa. Madulas ka nga lang, inay ko po. Sumaya ka lang, inay ko po. Magalit ka, inay ko. Alam nyo, ang ina, ang masasabi natin, kahit saan mo ilagay, ay pwede. Pwede umiyak, pwede matuwa, pwede malungkot, pwede magalit. Ang kalungkutan ng isang anak ay kalungkutan ng ina. Ang kasiyahan ng anak ay kasiyahan ng ina. Ang tagumpay ng anak ay tagumpay ng ina. At ang tagumpay ng ina ay tagumpay ng anak. Marami po nakaka-misinterpret sa pagiging masungit ng isang ina. Subalit hindi nila alam kung ano ang dahilan kung bakit nagiging masungit ang isang ina. Sumusungit ang isang ina kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na wala siyang maipakain. Sumusungit ang kanyang ina kapag ang anak niya ay iniinggit ng mayayamang anak. Sumusungit ang isang ina kapag meron siyang gustong ibigay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang anak. Sumusungit ang ina kapag may mali ang mga anak. Bakit hindi maunawaan ito ng ilan sa mga anak? Ayaw ng ina na mahuhuli ang kanyang anak sa lahat ng bagay. Kaya kahit ano pa ang gawin, kahit magputa, kahit magpalimos, kahit maglabada, kahit magbukit,
sabihin pang mababa ang lipad, kahit pasabihin na talagang hindi may pagmamalaki, pero mali. Ang lahat ng yan ay nagaganap kapag ang isang ina ay may gustong ibigay sa kanyang anak. Nilalait, minumura, iniiwan, halos itapon sa basurahan ang isa na nagluwal sa isang anak dito sa mundong ibabaw. Makailan mang asawa ang inyong ina, ang ating ina, tayong mga ina. Hindi nagbabago ang pagtingin ng ina sa kanyang anak. Magpalit-palit man ang asawa, hanggang doon lang, asawa lang. Pero ang anak, hindi maipagpalit sa isang asawa. Mga kapatid, napakatalinhaga ng buhay sa mundong ito. Isipin natin kung bakit tayo ay naririto sa mundong ito. Ang kabahagi ng isang ama sa isang anak ay isang kutsarita lang. Subalit, ang kabahagi ng isang ina sa isang anak ay buong buhay. Ang dugo niya mismo ang nananalaytay sa kanyang anak. Ano man ang gawin natin, ipagkanulo man natin ang ating ina, hindi mangyayari na maipagkakanulo siya ng habang panahon. Sapagkat ang ina ay mananatiling ina. Hindi mo maipagkakaila na ipinanganak ka ng iyong ina. Sa pagkakataong ito, hanggat may hininga, hanggat nakakakita, hanggat nakakarinig, hanggat may pandama ang ating ina, ibigay natin sa kanya ang tunay na pagmamahal bilang anak. Huwag kang titingin sa pera. Huwag kang titingin sa mga material na bagay na hindi maibigay ng iyong ina. Huwag mong titingnan ng pananakit. Huwag mong titingnan ng pagmumura. Huwag mong titingnan ng pagiging masungit ng isang ina. Ang lahat ng yan ay lumilipas. Pero ang pagiging ina niya sa'yo ay hindi mawawala. Ang sakit ng katawan na dulot ng isang palo ay isang aral para maramdaman natin na may ina na nagmamahal sa atin. Ang pamamalo, ang pananakip ay hindi isang pag-torture upang aapi. Isang pagsuheto na sana lumaki tayo na may takot sa pagkakasala. May takot sa Diyos, may takot sa ating sarili, na baka tayo maligaw sa ating landas, ay tayo rin ang mapapahamak.